Ave María Purísima sin pecado concebida, Ave María Purísima sin pecado concebida, Ave María Purísima sin pecado concebida. Tuwain po ang inihitimong magagamot ng kulang, barang at sanib. Sa patuloy ko pong pagbibigay ng pangunawa at kaalaman sa gamotang espiritual, naway ang kagalingan ng bawat isa sa atin ay maganap sa pamamagitan ng inyong pananampalataya na may gawa. Matid ko po na maraming mga pasyente na dumudulog sa isang manggagamot na tulad ko sa iba't ibang lugar. Bilang po ako ay nakakapaggamot sa espiritual, ngayon din po sa katawan. Ang aking pong pagtuturo, kung ito ba matatawag na pagtuturo, kailangan po natin magkaroon tayo ng pangunawa sa ating sarili. Nakakalungkot man po isipin, sa ating buhay tayo po may mabigat na karamdaman tulad ng cancer, kidney disease, chronic kidney disease, lungs cancer, liver cancer, yung mga nagda-dialysis na pasyente, yung mga lumulobo ang tiyan, ang lumalaki ang tiyan. Lagi po akong nagbibigay pangunawa sa ating mga kapatid na humahanap ng kagalingan sa ating sarili at malapit sa iba't ibang uri ng manggagamot sa espiritual. Dumadayo dahil sabi sa lugar na yun ay nagpapagaling ang isang manggagamot sa lugar na ito, sa Pangasinan, sa Bicol, kung saan man po silang lugar, merong nagpapagaling daw ng mga mabibigat na karamdaman. Sa ating pong pag-share ng kaalaman sa gamotang espiritual, tulad ng aking mga nababanggit sa una ko pong pagbibigay ng kaalaman, ang Kristo sa ating buhay ay nagbigay na po ng patotoo kung paano siya manggamot. Patid po natin lahat sa buong daigdig kung paano magpagaling ang Kristo sa ating buhay. At siya ay kinikilalang tagapagligtas. Nakakalungkot man pong ipaunawa sa lahat. Marami po akong pasyente na pag nandoon na po sa kamatayan na tinatawag, kada po ang isip nila na ang Kristo ay nagpapagaling, ay hindi po talaga makausan ng pagdarasal. Ito po yung pagkakataon sa ating buhay na kapag tayo ay dumapo na sa ganitong karamdaman, kailangan mo ba ituro pa ba sa iyo na kailangan mo ilapit ang iyong sarili sa Panginoong Hesukristo para maganap sa iyong buhay ang kanyang pangako, buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang espiritu ay wala pong luklukan na katawan tao. Ang katawan tao ay isang biyaya ng Diyos o pagpapala ng Diyos na kinaloob po sa lahat. Ito po yung dapat natin ingatan, yung katawan tao natin. Pag wala po tayong disiplina sa ating katawan tao, yung ating lifestyle na tinatawag sa ating katawan tao, ito po ay manghihina. Kung ang iyong ginagawang buhay ay puro kasiyahan, kaisipan paano kumita ng malaki, paano mamuhay ng masaya, paano ka gamitin ang iyong katawan tao para mamuhay ng marangya. Kung mahirap ka man sa iyong buhay at wala ka maisip na marangyang buhay, hindi ka makapunta sa mall, hindi ka makanamerda o magkaroon ng bisyong inom, alak, sugal. Dahil kung ay mahirap, wala kang pera pansugal, wala kang pera pamasahe, wala kang pera para pambili ng magagarang damit, wala kang pera pambili ng kotse dahil ikaw isa lamang mahirap o isang dukha.
Yan po ang sinasabi nila na ang mahihirap daw ay nandoon ang Diyos. Sa mga squatter area na mahirap ang Diyos, nandoon daw ang Diyos. Hindi po lahat. Hindi porke kayo mahirap na niyan ang Diyos sa buhay. Marami nga po akong pasyente ngayon na ginagamot na sa squatter area nakatira. Kung akala ko pag nasa squatter ka, nandoon ang Diyos, na kilala nila ang Diyos. Ano po? Sana naman di ako nagkakamali. Siguro hindi po yun batayan para sabihin na ang mahihirap na doon ng Diyos. Hindi po. Ang taong dumadanas ng paghihirap sa buhay na kasama niyang Kristo hanggang wakas, yun po masasabi ko na sa iyo ang Diyos. Pero kung ikaw naghihirap, nasa squatter area ka, nasa slum area ka, at ang gawain mo, ito po yung sinasabing gawain. Kaya wala pa sa mahihirap ang Diyos. Ito po depende sa iyong ginagawa sa iyong buhay. Mayaman ka man o mahirap, ang ginagawa mo naman sa buhay ay hindi para sa Diyos, ay wala po sa iyo ang Diyos. Marami po sa mga, hindi naman po sa squatter area lang, kahit nga po mayaman eh. Ibig sabihin ko po, nasa gawain mo. Wala po ang Kristo dahil kayo mahirap. Wala po ang Kristo po dahil kayo mayaman. Nasa gawain mo po yan. Mahirap ka na nga, nabababae ka pa. Nakatira ka na nga sa squatter area, ang asawa mo 3 sa isang bahay. Nakatira ka na nga sa squatter area, ambisyon mo siya po. Na po, depende po yan. Nakatira ka nga sa isang mansyon, asawa mo na may papalit-palit. Nakatira ka nga sa magandang bahay, at lahat ng karangyaan ay nasa iyo na. Pero bakit may sakit ka pa rin? Sabi mo, tinatawag mo ang Diyos sa iyong buhay. Leader ka nga ng simbahan. Pero bakit may cancer ka? Sabi nila, nakulang po ako kasi po inggit. Hindi po. Hindi po sa lahat ng pagkakataon kaya ka kinukulang dahil sa inggit. Meron ka pong pagkukulang sa Diyos. Yun po ang tamang sagot. Lagi naman po ako nagdarasal. Lagi po ako sa simbahan. Nakikita po ng tao, maka-Diyos po ako. Pero may ang hindi nakikita ng tao sa ginagawa mo. Yun pong iyong puso. Yun pong iyong budhi. Maaaring ang tao ay naluluko mo sa mga panlabas mong gawain. Pero ang puso ni Jesus, na puso ng Diyos na kinaloob sa iyo, ang Diyos ay hindi mo malilinlang sa iyong buhay. Kaya po, sa ating pong pag-aaral sa gamotang espiritual, doon po sa mga may sakit na mabibigat, turuan po natin ang ating sarili na kilalanin ng Diyos at kausapin natin ang Diyos. May tamang dasal, panalangin bago siya makausap. Kailangan marunong kang kumatok muna sa pinto ng langit. Paano mo kakatukin ang pinto ng langit? Kasi sarado po yan. Hindi po yan laging bukas sa lahat na may nangangailangan. Meron ka pong bagay na dapat gawin. Kailangan mong katukin ang pinto ng langit. Paano? Sa aking pong patuloy na pagbibigay kaalaman, aking pong ibibigay kung paano ka kumatok sa langit ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, tuwain po ang iyong lehitimong manggagamot ng kulang, barang at sanib.